Kababayan nun sir, this is Jam the Filipino channel ang inyong pong lingkod. So today is June 23, 2026 at tayo ngayon ay papunta dito yan sa may St. Joseph sa my Father Honorario Villa Costa Homes, Barangka, Mandaluyong, ay hindi, Marikina, at dadalhin po natin sa may, o dalawang drop to, sa una sa may Mount Clemente Street, Santa Elena Poblacion, Marikina, at final destination sa may Sandalwood Street sa may SSS Village Construction 2 sa Marikina. Okay. Magbabalik po tayo mamaya unti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po. Ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger, kaya naman sa sakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organization sa government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Grabe namang ano dito, sikip ang kalsada. Napakasikip na nga, pinapayagan pa nilang mag-park dito. Wala tayong ano dyan sa mga ano matitigas talaga ulo niyan kaya dapat may naghihigpit. Oh, sikip-sikip na kalsada, pinapayagan pa nilang magpa-park. Hindi tayong magagawa, ordinaryong tao lang tayo, mamamayan, nakikidaan lang dito sa mga daan ng bayan. Okay, magbabalik po tayo mamayang konti po. Ah, ito ba? Ay, so, kayo pala yan, din yun ako kinawayan. Sorry po, good morning po.
pull it out. Yeah, I think feel like it's like she wouldn't have taken that too much time. Para magpapalakas ng proteksyon para sa mga estudyante habang na ng iba't ibang problema sa lugar ng karahasan. Ito naman ang sinabi ni Pasig City Representative Roman Romo, chairperson ng House Committee on Basic Education and Culture, kaugnay ng kaso ng pamamaril sa loob ng paaralan sa Tacloban City, kung saan 3 ang nasawi. Hindi Romulo, ang mga paaralan ay lugar para sa pag-aaral, kaligtasan at pag-asa at hindi lugar ng takot at patayan. Kaya dapat anya aksyonan ang mga ulat ng mga karahasan, kasama ang issue sa mental health, sa bullying, access sa mga armas at iba pang banta. Gate pa ni Romulo, ang mga I could paaralan feel it, obviously. kabataan ay nangangailangan ng pagtulungan ng mga pamilya, eskwelahan, komunidad at ng pamahalaan. Habang ang Kamara ay patuloy na magsusunod sa mga nararapat. It's not the right So we should have been pulling. But that's kind of scary. You don't want to pull on it. Have you seen when she tried to move yung second look ata when downsizing, the police was like already in pain because they're trying to get the so we should be pulling. Oh yeah, it kind of does. Vertical but here. Like the one that goes like this. Like the horizontal kasi it's like partially
legit like it's a vertical. It's like this is floating, especially if you're like I don't know. It just feels really cool. I've seen, yes. If you could get multiple, it's like You're right. get two. Vertical. It doesn't feel you're the only one. Siya lang nakaisip nun. What would be cool? I was It's my like, tattoo inside of like a little guy. she has Snapchat.
bakit, kaya pinagtrabahuan. Okay. So, nangyari talagang nabuhay mula sa kanilang tahanan, ano? Pareho. Yan lang po, parang idea yung nakakalakuha ng mga bata. Okay. Ano na po ang inaasahan mangyayari ngayon o bukas lalo na sa posibleng pag-isang ng kaso at pagkukuha pa ng mga karagdagang mga makatutulog para malutasan yung kaso po ito. Opo, yung Station 1 is in coordination na po with the PSWD. Kung ano po ang mapili na marampatang kaso hangla po kung sakaling meron man dito sa dalawang bata, dito sa mga bata natin para sa mga minor de edad. Nagkasama pa sila maaari din sa isang lugar o hindi na yung Camarasa minor at yung 15 years old. Saan po? Pwede pagdahan sa kanila sa DSWD. Magkasama po ito sila kasi isa lang naman po ang paglalagyan sa DSWD. Pero sa now is nandito lang muna po sa station para madali po ang natigit na may kakailanganin po. Pero eventually, since natin po ito sa DSWD. Panghuli na lamang po sa akin, yung sa dalawang bata po, no, nasa usap niyo. Meron bang remorse o meron ba silang mga sinabi na pinagsisihan nila sa nila? Oo, hindi po tayo muna magsasabi. Mahirap naman po. Magsasabi ako ng personal opinion o yung observation
ano mama? Ayun, sarado yung daan. Patay. Meron doon kakananan? Hindi one way yan? Hindi po yun. Tatama ba yung bagyo dito? Ba't puputol-putol sila ng ano eh, mga sanga-sanga ng puno eh. Super typhoon yun eh. Baka tatama sa lungkot. Kaya sana nagpe-prepare. Pero sabi hindi daw ah. Wala mga political dynasty, contractor sa party list system, isinulong sa Kamara. Isinundan yung umali, detalye. Sa Goa area, Yes, dahil si House Speaker Faustino Bonite Duterte na tuluyan ng martial o maipagpawal yung mga political dynasty at mga kongresista na nakapasok sa party system sa ating bansa. Ito yung mga balita ng House Bill 9906 o yung new party system na ang dati at iba't ibang party sa Philippines. Kailan sa pagkakala ipagpapawal ang political party structure kapag sila'y konektado o nakatak ng congress member ng Senado at Kamara, government contractors at kapatid pagkakal sa pamahalaan at mga incumbent ang dating elected officials. Mga pauubigahin ng mga partner organization na magkaroon ng financial record dapat susumite ng annual financial report at isapubliko ang institusyon. Ay yung speaker ni Target ang patasala na magkaroon ng tunay na reforma sa sistema ng party list sa ating bansa at maprotektahan mula sa conflict of Hindi na po. interest at political influence. Paalala din, ang party list system ay nilikan upang managapin ang manifestasyon, hindi upang palawakin ang pamamilian ng ilang pamilya. Ang new party list system bill ay kasama Ingat sa po, ingat po, God bless po. Development Advisory Council o DESA Priority Bill ng Administrasyon Martin Jr. ayon sa kay Speaker Dean. Ang patasala ay pang-sponsor rin sa anti-political dynasty bill na una ng pinagtibay doon sa Kamara. Ako din sa Bernardo Malik, ng GMT, sa radyo, DCWB, Balitang Totoo. Sa ating pupunta sa Gaba at parada ng mga sasakyan sa paligid ng paaralan sa Makati, nirereklamo nila mga motorista ang mga nilang kusmaw. Ayan, na-drop na natin sila. Maraming salamat po sa panonood hanggang sa muli. Ingat po at God bless. Paalam po muna. Pansamantala tayo ay gagawa ng ibang video sa ating susunod na misyon. Paalam po. Pantay sa Gaba. Super balita sa tanghali. Nationwide. At ito pong balikan ng mga headlines sa ating mga balita. Bagyo Francisco na nasa silangan ng Babuyan Islands, bagyang humina at wala na sa kategoryang super typhoon. Pero babala ng bagyo nakataas pa rin sa Batanes at bahagi ng Cagayan. Sa dalawang universidad na Marin sa Tacloban City na impluwensya ng marahas na laro ng Gorbox. Ayon sa PNP, pamamarilang dalawa pinagplanuhan ng mahigit isang buwan. Ang DSWD tiniyak na ilalayo sa komunidad at dadalhin sa rehabilitation center ng dalawang minor de edad na namaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Mga minor de edad posibleng ilipat sa ordinaryong bilangguan kapag tumuntong na sa edad na 18 at nakita ng discernment at hindi pagbabago ng ugali. Pagpapataas sa mga bakod ng mga paaralan at pagtiyak ng sapat na metal detector pinag-aaralan ng DepEd. Matapos mapag-alamang hindi dumaan sa gate, kundi nag-over the bakod ang dalawang estudyante na namaril sa Tacloban City. Babaeng pulis na nagmamay-ari sa isa sa dalawang baril na ginamit ng mga estudyanteng namaril sa Tacloban City, inilagay na sa restrictive custody sa pambaril na pag-alamang nakuha ng bata sa kanyang lolo. Presyo ng produktong petrolyo posibleng bumalik sa dating antas nito bago ang digmaan sa gitnang silangan sa kalagitnaan ng susunod na taon ayon sa Department of Energy.
Pre-trial conference para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte posibleng abutin pa ng Huwebes dahil sa dami ng ebidensya ayon sa kampo ng depensa. Kampo ni Senador Ronald De La Rosa nagsuko ng karagdagang 6 na baril. Department of Foreign Affairs pumalag sa pagkwestiyon ng embahada ng China sa 2016 South China Sea Arbitral Award. Lugar kung saan nagsagawa ng team building activity ang Ateneo Blue Eagles, pinalikan ng mga otoridad para sa nagpapatuloy na investigasyon. Huling araw ng burol ni Rene Paterbonia sa Agusan del Sur, dinagsa ng mga taga-suporta. Tinatayang 1.7 bilyong piso halaga ng smuggled na sigarilyo na harang sa Tondo, Maynila. At sunog sumiklab sa kahabaan ng Novaliches sa Quezon City o Kabahayan sa Novaliches. Inyo pong napakinggan ang super balita sa tanghali nationwide. Susunod ang panatuntunan. Tumasa puso. Kasama niyo kapusong si Tony Aquino. may birthday yata ngayon dito. Ignan medyo. Glenn! Glenn, Shining ano Len! na? Happy birthday! Ano na? Reporter Daddy. Reporter Dad. Reporter Dad. Sorry. Birthday mo pala. Glenn, happy birthday. Sabi po yung mga naging nakapagbalita ko po si Orly Trinidad. Lumabitaw ko po inyong kapuso, lalaro. Dito po sa DCWB, walang kinikita. Walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, Serbisyong totoo. Inyong napakinggan ang super balita sa tanghali. Nationwide. Hatid sa inyo ng Super Radio PSDWB. Drop na natin sila. Sa buong Pilipinas. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po, ingat po at God bless. Paalam po muna. At samantala, at tayo ay gagawa ng ibang video sa ating susunod na mission. Paalam po. Kaliwa po kayo bago makyat ng Sierra Vista. Doon lang po kayo sa ngam sa tinapot na Naway kami manatili manunod ng mga